Nako po mga kababayan, isa na namang tarot card reading itong ng hula kay BP Sara Duterte mga kababayan. At sabi niya dito, ayon daw sa card, BP Sara Duterte ang mananalo, walang makakatalo kahit sino daw mga kababayan. Nako po, magagalit na naman dito ang mga dilawan pinklawan. Itong sila Trillanes na takot na maging presidente si VP Sara Duterte. So panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Dito po yan sa vlog ni Edners Vlog mga kababayan. Subscribe nyo po siya sa mga gustong manood ng mga tarot card. Ito po, panoorin na natin ng sabay-sabay. Sigurado po ang panalo ni VP Sara Duterte dito. Ayan o. Sigurado po makakaupo siya sa trono kapag siya ay makakatakbo sa 2028 presidential election. Mananalo siya, makakaupo po siya sa trono. Unang card pa lang yan. Unang card pa lang yan. Sigurado na kaagad na makakaupo siya sa trono. Ayan o. Unang card pa lang yan ha. Unang card. Grabe. Panalo agad si VP Sara Duterte. Makakaupo kaagad sa trono. Hindi nila matatalo ang Vice Presidente pag sila ay nagtatapat sa eleksyon. Ayan o. Talagang hindi po talaga nila matatalo. Kahit bayaran man sila, si VP Sara Duterte pa rin ang kanilang pipiliin. Sigurado po ang panalo ni VP Sara Duterte dito. Ayan o. Sigurado po makakaupo siya sa trono kapag siya ay makakatakbo sa 2028 presidential election. Mananalo siya, makakaupo po siya sa trono. Unang card pa lang yan. Unang card pa lang yan. Sigurado na kaagad na makakaupo siya sa trono. Ayan o. Unang card pa lang yan ha. Unang card. Grabe. Panalo agad si VP Sara Duterte. Makakaupo kaagad sa trono. Babasahan po natin ng tarot card si VP Sara Duterte kung mananalo siya sa 2028 presidential election. Tingnan natin kung talagang mananalo ba ang ating Vice Presidente kapag siya ay tumakbo. Una sa lahat, ito ay card lamang o tarot card lang nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako, gusto kong tingnan sa tarot card kung talaga bang mananalo si VP Sara Duterte pagdating sa eleksyon 2028 presidential election. Tarot card lang ito Huwag kayong sanang magagalit kung ano man ang nakikita natin dito. Sa mga nagagalit po o na ano sa mga Duterte, sana kayo magagalit. Yung mga Marcos supporters, mga pinklawan, mga dilawan, huwag kayo sana magagalit kung manonood kayo dito. Kung mainis kayo, huwag nyo na lang po sanang panuorin ito. Huwag nyo nang panuorin. Isahan na po natin. Ay wala Sigurado po ang panalo ni VP Sara Duterte dito. Ayan o. Sigurado po makakaupo siya sa trono kapag siya ay makakatakbo sa 2028 presidential election. Mananalo siya, makakaupo po siya sa trono. Unang card pa lang yan. Unang card pa lang daw mga kababayan. Mananalo daw si VP Sara Duterte sa trono. Nako. Daming magagalit dyan sa'yo, Edners Vlog, dahil sa iyong isiniwalat na uupo si VP Sara Duterte sa trono papuntang Malacanang. Halaka. Nako. Card pa lang yan. Sigurado na kaagad na makakaupo siya sa trono. Ayan o. Unang card pa lang yan Unang card. Grabe. Panalo agad si VP Sara Duterte. Makakaupo kaagad sa trono. At siya na magiging sunod na Pangulo. Biruin mo yan. Unang card pa lang yan. Ayan sa gitna tayo kumukuha. Dahil yan sa suporta ng taong bayan. Dahil sa kung sa baga, yung kabuuhan ng karamihan ng taong bayan ay sumuporta sa kanya. Nagtitiwala sa kanya. Dahil sigurado na po. Kaya sigurado na po ang panalo niya. Grabe po. Ayan, tingnan nyo. Ayan Kita niyo yan. Talagang makakaupo. Ayan, babae yan umupo sa trono. Talagang makakaupo si VP Sara Duterte kapag siya ay makakatakbo sa 2028 presidential election. Kung sa baga, siya talaga ang magiging sunod na Pangulo, si VP Sara Duterte. Ayan kitang-kita na yan sa card Pangalawa na yan. Pangalawa na yan na makakaupo talaga ang isang babae sa trono. Dahil si VP Sara Duterte ang ating binabasa ng tarot card, si VP Sara Duterte po ito ang makakaupo sa trono.
mananalo po siya pag siya ay makakatakbo o tumakbo sa eleksyon 2028 presidential. Ayan, Nako. mananalo po. Nanalo Sigurado daw si na VP po ang Sara, panalo niya. Bibi Sara. Dahil yan sa Sigurado suporta na ng daw. taong bayan. Ayan, yung babae na makakalaban naman niya, may babae siyang makakalaban, matatalo po. May Aray mga ko, babae siyang sino kayang makakalaban, babae mga yan? babae ba to? Di ko alam kung ilang babae, basta yung mga kalaban niya, matatalo po. May babae din po siyang makakalaban kapag siya ay tumakbo. May babae siyang makakalaban, pero hindi mananalo ang kanyang kalaban na babae. Pag sila ay nagtatapat, kahit ilang babae pa yan, si VP Sara Duterte pa rin ang mananalo at makakaupo. May babae na kakalaban sa kanya pero hindi mananalo. Ayan. May isang babae pa na kung tatakbo siya ay hindi mananalo. Ano? Itim ang ugali ng babae na to. So baga, pangit ang ugali ng babae ito, yung isang babae na ito. Pangit na ugali. Aray ko, pangit daw. Maitim ugali. yung Maitim ang budhi. ugali niya o puso niya, maitim. Mm. So baga, may balak na hindi maganda. Kaya siya tumakbo. So baga, maitim yung ano niya, mga plano. Hindi siya manalo. Yung isang babae, hindi rin manalo. Dalawang babae na po nakikita natin dito na makakalaban ni VP Sara Duterte na hindi po mananalo. Yung isa pangit yung binabalak. Yung isa wala namang sinabi diyan, basta maisa rin. Pero hindi rin mananalo. Ayan, kahit gamitan pa nila ng puwersa o gamitan nila ng sa baga lakas. Sa baga alam natin delikado na nga sa panahon ngayon, di ba? Ngayon ba, may gagamit ng mga pinagbabawal, mga armas. May gagamit daw, Sa baga, may dahas na mangyayari. May dahas. Gagamit na lang sila ng dahas. Ayan, talagang hindi sila mananalo. Yung puwersa ng mga kalaban, nakala nila, napakalaki po ng suporta sa kanila, lalo-lalo na sa pira. Malaking suporta sa kalaban ni VP Sara Duterte. Malaking pira ang pundo nila. Malaking pira daw. Grabe. Ayan. Hindi talaga sila mananalo kay VP Sara Duterte. So baga, sa mga kalaban nga niya, parang may makukulong pa. May makukulong pa sa mga kalaban ni VP Sara Duterte. May makakasuhan yung makakalaban ni VP Sara Duterte. Kapag nanalo na po si VP Sara Duterte at makakaupo na po bilang susunod na Pangulo, may makakasuhan pa siya na isa sa kanyang mga makakalaban. Makakasuhan niya. Hindi po natin alam kung sino yon. Ayan. Naghahakot po. Talagang magtatakbuhan sila. Pag si VP Sara Duterte na po ay makaupo, magkanya-kanyang pulasa na po. Dala-dala yung mga nila, gamit nila. Magpupulasa na po. Marami na pong magpupulasan kapag makaupo na po si VP Sara Duterte. Sigurado na po ang panalo ni VP Sara Duterte. Walang talo po. Kahit anong gawin nilang paninira, mananalo at mananalo si VP Sara Duterte. Dahil yan sa pagmamahal ng taong bayan. Dahil yan sa suporta ng taong bayan. Ayan. Solido po ang suporta ng taong bayan ni VP Sara Duterte. Hindi na po magbabago. Hindi na po magbabago yung mga nagsusuporta kay VP Sara Duterte. Sa baga, sulit na po talaga ang suporta ni VP Sara Duterte. Hindi na po sila magbabago pa. Kay VP Sara Duterte lang po sila. Sa baga, sila na nga mismo ang unang-una pang nagsiselebrate o magsiselebrate kapag si VP Sara Duterte ay makakatakbo. Talagang na sa isip nila na sigurado na po si VP Sara Duterte. Grabe. Ayan may isang lalaki na kaupo sa trono na wala. Laglag. Sa baga, babagsak siya. Dahil sa kanyang mga ginagawang na kapalpakan. Dahil sa kapalpakan may isang hari na bumagsak dahil sa kapalpakan. Isang pangulo na bumagsak dahil sa kapalpakan. Lalaki po ito. Isang hari. Sino yan? Na Sino ba yung Pangulo natin? babagsak dahil sa kapalpakan.
sa kanyang mga ginagawa o mga plano sa bansa. Babagsak siya. May isang babae din na babagsak kasama ng Pangulo. May isang babae. Ayan o. May isang babae po. Sa baga, Reyna ito. Reyna. Kasama ng hari, dalawa silang babagsak. Dalawa sila. Babae din po yung babagsak na yan. May isa pa. May isa pang babae na babagsak din. Ang daming babae na mga kalaban pala si BP Sara Duterte. Maraming mga babae ito. Ilang babae na itong babagsak. Itong babae na babagsak, hindi tatakbo na presidente ito. Hindi tatakbo ito. Sa baga, isang kasamahan ng isang kasamahan ng Reyna. Yan o, babagsak din. Kasamahan ng Reyna at hari ito na babagsak kasama nila. Babagsak yung hari, babagsak yung Reyna, yung may isang babae din na babagsak. Sa baga, tatlo silang magkakasama. Isang hari, isang Reyna, tapos yung isang babae na katiwala siguro nila yan. Yung puwersa nila ay wala po. Hihina na po talaga ang puwersa nila. Ayan o. Hihina. Kasama nilang babagsak ang kanilang mga kaalyado na sumusuporta sa kanila. Kasama nilang babagsak. Sabay-sabay silang bumagsak. Yung sinasabi nilang puprotekta sa kanila na mga opisyal ito ng basta opisyal ito. Mga opisyal. Babagsak din po. Ito yung mga pangit na ugali. Mga ugali. Sabaga, mga bato ang puso. Maitim. Kasama nila. Ayan. Talagang babagsak po ang isang hari. Babagsak po talaga. Kahit anong gawin niya, babagsak po ang nakaupo sa trono. Grabe kahit anong gawin talaga hindi talaga nila matatalo si BP Sara Duterte. Lahat ng kumakalaban ni BP Sara Duterte, walang sinasabi, kundi hindi sila magwawagi. Hindi nila matatalo ang Vice Presidente pag sila ay nagtatapat sa eleksyon. Ayan talagang hindi po talaga nila matatalo. Sulit po. Grabe po si BP Sara Duterte. Matibay kasi, babaeng babae, pero ayan, kita nyo yan, isang babae talagang uupo sa trono. Talagang masaya siya na siya ay nakakaupo sa trono. Masaya siya. Sabaga, ang ganda ng aura niya. Sabaga, ibig sabihin, talagang grabe yung suporta ng taong bayan sa kanya. Napakaganda ng aura. Sabaga, yung panalo niya, landslide yung panalo. Maganda yung pagkapanalo na hindi siya nadadaya. Kung may gumagawa man nadadaya, nabubulgar din kaagad. Nabubulgar. Sabaga daming nagbabantay. Daming magbabantay sa kanya. Yan, ang akala ng mga kalaban na sila ay mananalo na dahil sa kanilang malaking pundo o hawak na pera, yun lang po ay sa isip lang nila. Dahil hindi sila magwawagi. Kahit gaano pa kalaki ng pera na ipamumudmud nila, sarado na po ang suporta at pagmamahal ng tao o karamihan ng taong bayan kay BP Sara Duterte. Hindi na po yan mababali pa. Kahit bayaran man sila, si BP Sara Duterte pa rin ang kanilang pipiliin. O, di ba? Celebration na. Talagang magsiselebrate na po dito si BP Sara Duterte sa kanyang pagkapanalo. Magsiselebrate na po. So baga, lalangap na siya ng priskong hangin. So baga, nakakahinga na po siya. Makakahinga na po siya sa time na yan. Dahil ngayon, masalimuot yung kalagayan niya dahil kaliwat kanan yung mga bumabatiko sa kanya, bumabanat sa kanya, nagbibintang sa kanya, kung ano-ano na lang yung pinupukol sa kanya ng mga pagbibintang. Dito, makakalanghap na po ng priskong hangin BP Sara Duterte. Makaka-relax na po siya. Makaka-relax na po siya pag siya nakaupo. Ayan. Tinatanaw na po niya ang bansa natin. Tatanawin na niya yung bansa natin kung paano niya iaangat sa baga. Sa baga, ngayon,
ganyan, lubog, nag-iisip siya kung paano niya iaangat ang bansa. Sa baga, tumingin siya ng malayo o magpaplano kung ano talaga ang karapat dapat gawin sa bansa para ay maging maayos at umangat man lang kahit papano. Yung mga kalaban niya, wala. Yung iba dyan, magiging masalimuot ang kalagayan. Maging masalimuot. Sa baga, magkakaroon ng mga kaso, may iba dyan makukulong, may iba dyan maglalayasan. Sa baga, kanya-kanya, may makukulong, may lalayas, may magkasakit, may madidepress. Yan. Ganyan ang mangyari sa mga kalaban niya. Wala na, nag-away-away na. Mag-away-away pa yung mga kalaban ni VP Sara Duterte. Sila po ang mag-away-away. Sa baga, magrarambulan sila. Sila lang mismo ang magrarambulan. Kung sa baga, hindi magkakasundo sa mga plano nila. Sa bawat isa, kanya-kanyang plano. Kanya-kanyang desisyon. Kaya magkakarambulan sila. Kaya dyan, sulido na po ang panalo ni VP Sara Duterte. Ang mga kalaban niya hindi magkakasundo. Kaya maraming tatakbo para lang kumalaban kay VP Sara Duterte. Hindi sila magkakasundo na isa lang piliin nila para tatapat kay VP Sara Duterte. Hindi. Kanya-kanya. Yung isa gusto tumakbo, yung isa gusto tumakbo, yung isa gusto tumakbo. Kaya magsitakbuhan yan sila lahat sabay-sabay. Kaya marami ang matatalo ni VP Sara Duterte. May dalawang babae nga siya na matatalo dito. May makakalaban siyang dalawang babae na hindi rin nanalo. Bukod sa babae, may mga tatakbo pa dyan ng mga lalaki. Sa baga, yung grupo nila, nabiak-biak. Kasi, kanya-kanya gusto-gusto magiging pangulo rin eh. Kaya sila magtatakbuhan. O ngayon, hati-hati ngayon. Kaya mas lalong landslide ang mga kalaban ni VP Sara Duterte. Landslide, malayo ang agwat sa bilang. Malayo. Dahil sila, maraming mga gustong tumakbo o gusto magiging pinuno. Ayan na, ang dami na masasaktan. May masasaktan at may mamamatay pa. May mamamatay pa pagkatapos ng eleksyon. May mamamatay dito. May mamamatay daw. Iwan ko lang po kung sino yan. Basta may mamamatay. Ayan. Yung akala nila na napakarami silang pera, mas malaki pala o mas marami pang problema ang darating sa kanila pagdating sa dulo kapag si VP Sara Duterte ang maupo bilang sunod na Pangulo. Yung pera na hawak nila ay magiging walang halaga o maging walang saysay dahil may makukulong dyan, medyo may ma-stress pa dyan, sabaga madidepress, sobrang takot. Ayan, yung akala nila, ginagamit nila yung, di ba, akala mo dyan marami maginoo, di ba? Ang bait-baitan. Akala mo kung sinong mga talagang maginoo, pagkitang tao. Pero yan po ay hindi po pinapahintulutan ng Panginoon niya gamitin yung mga kunyari, sisimba, dadala ng kung sino-sinong pare ba yan o obispo ba yan. Sabaga, pang front lang ba? Pangharap ng tao sabihin mabait sila. Pero hindi yan papayagan ng Panginoon mga ganyan. Yung panlilin lang. Pansubaga, anuhin mo yung mga tao para maniwala na mabait sila. Pero, yun pala may mga sariling interes. So yun lang po mga kababayan, binabasa natin. Isa lang punto dito po. Mananalo si VP Sara Duterte kapag siya ay tumakbo. Walang talo po. Walang makakatalo kay VP Sara Duterte. May dalawang babae dyan na kapag haharap si VP Sara Duterte ay hindi rin po mananalo. Bukod sa babae, may lalaki din po na makakatapat si VP Sara Duterte. Marami po ang kakalaban si VP Sara Duterte. Kaya yung grupo o mga kalaban ni VP Sara Duterte magkawatak-watak dahil kanya-kanyang may sariling interes na magiging susunod na Pangulo. Hindi sila magkakaisa o nagkakaisa para lang isa ang itatapat nila kay VP Sara Duterte. Marami, kaya watak-watak sila. Landslide, sigurado ang panalo ni VP Sara Duterte at malaking ang lamang sa bilang. Dahil ang mga kalaban nga, magkawatak-watak, magkakarambula, sila-sila lang po
ang magkakarambula. Dahil yung isa gusto maging pangulo, yung isa gusto maging pangulo, yung isa gusto maging pangulo, tatakbo silang lahat para lang makalaban kay VP Sara Duterte. May mga pansariling interes eh. Kaya hindi nila matatalo si VP Sara Duterte kahit marami man silang pera. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat sa panonood nyo, ingat po kayo. So ayun mga kababayan, Sigurado po ano pong masasabi nyo dito sa tarot reading ni Ednar's Vlog mga kababayan? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, i-subscribe nyo din po si Ednar's Vlog mga kababayan kung naniniwala kayo sa kanyang tarot reading dito kay VP Sara Duterte na magiging susunod daw na Pangulo ng Pilipinas at wala daw makakatalo mga kababayan. So hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyo lahat.